Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7501-7520. Kabanata 7501. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok, Chaos Warriors? Nakatayo sa likod ni Yadira, itinaas ng commander ang kanyang ulo at walang pakialam na sumagot, sinusunod lang namin ang mga utos ng Doom Marshal Token. Nanlaki ang mga mata ni Wyatt sa gulat. Ang Chancellor ay may Doom Marshal Token. Ikaw. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, may iniabot si Yadira na kumikinang na token. Haha, hindi mo inaasahan ito, di ba, Wyatt? Ipinagkatiwala sa akin ng Chancellor ang pamumuno sa 200,000 Chaos Warriors. Ito ang pinakamalakas nating manlalaban at makakalaban nila ang Zirion Dragon Army ni Jacopo. Malamig na tanong ni Yadira, ngayon, nakikita mo ba kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa Dooms? Naikuyom ni Wyatt ang kanyang mga kamao. Ikaw. Pinutol siya ni Yadira. Wyatt, bilang aming pinuno, dapat mong tingnan ang aming mga interes. Sa halip, palagi kang pumanig sa mga tagalabas. Hindi ka karapat-dapat sa iyong titulo. Bilang paggalang, kinikilala ka pa rin namin bilang aming pinuno. Gayunpaman, alam ng lahat na ang tunay na pinuno ay ang aming Chancellor, hindi isang duwag na tulad mo. Nakaturo kay Wyatt, galit niyang sinabi, para sa simpleng pagkawasak ng bagong dinastiyang Shahrazad, ikaw ay nagpatunog ng Chaos Bell ng 81 beses at ginawang tila tayo ay nahaharap sa pagkalipol. Higit pa rito, pinatay mo ang ating huling nakatatanda. May espesyal ka bang relasyon sa babaeng ito? Nanlilisik ang mga mata ni Yadira kay Thora, na ay nalalayan ni Thea. Sa kanyang hitsura at figure, hindi niya may kumpara kay Yemima. Maging bulag sa pagtataksil sa iyo at 4 na buong lahi para sa babaeng ito. Nanginginig ang katawan ni Wyatt sa galit. Ikaw. Ngumisi si Yadira, gusto mo ng katotohanan. Oo naman. Iniutos ko ang pagkawasak ng bagong dinastiyang Shahrazad. Ang bulwagan ay sumabog na may gulat na mga bulungan. Samantala, tinuro siya ni Wyatt na namumutla. Ikaw talaga. Umalangaw-ngaw ang malamig na tawa ni Yadira. You want a full I show why. This woman thinks I want their treasures and that amethyst gold heart armor. Haha, matagal na akong kasama ng Chancellor para magkaroon ng kahit anong yaman na gusto ko. Wala akong interes sa mga trinket nila. Galit na tanong ni Wyatt, kung gayon bakit mo ginawa ito? Bakit? Naging malamig ang boses ni Yadira. Tanungin mo si Zavian tungkol dito. Ang pangalan ay nagpadala ng mga ripples sa bulwagan. Maging si James na kanina patahimik na nanunood ay nagpakita ng pagtataka. Zavian. Oo. Tila mula nang bumalik sa Greater Realms, wala nang balita tungkol sa katayuan o kinaroroonan ni Zavian. May mas malaki kaya sa paglalaro dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7502. Biglang inangat ni Thora ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Zavian. Anong kinalaman nito sa kanya? Ngumisi si Yadira, tingnan mo, nag-aalala ka sa kanya. Isa kang walang hiyang babaeng babae. Hindi katakatakang tinalikuran niya ang kanyang prestihiyosong posisyon bilang dakilang tagapagtanggol at kusang loob na naging pinuno ng Tai Chi World. Kaya, tila ang bagong dinastiyang Shahrazad ay naitatag sa kanyang tulong, at binigyan kanya ng pinakamagagandang mapagkukunan mula sa Tai Chi World. Nakipagsabuatan kayo upang sirain ang Taoism ni Emperor Caden at ginulo ang pagiging patas ng Greater Realms. Nilustay ninyong dalawa ang mga mapagkukunan ng pagtatanim ng imperyo. Iyan ay isang hindi mapapatawad na krimen. Ang kanyang huling mga salita ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Ipinilig ni Thora ang kanyang ulo. Hindi iyan totoo. Hindi ito totoo. Alam mo kung ano ang totoo, tugon ni Yadira. Pagkatapos ay ibinaling niya ang matalim na tingin kay Wyatt at sinabing, ikaw ang pinuno ng Dooms ngunit ignorante ka sa kasalukuyang kalakaran ng Greater Realms. Sa panlabas,
Tila tayo ay nasa kaibuturan ng imperyo ng Jade Mora, umuunlad at makapangyarihan. Kinokontrol namin ang ika-4 at ika-5 layer ng Forlatland, na nagbibigay sa amin ng hindi mabilang na mapagkukunan ng paglilinang at ang espiritual na providence ng lahat ng nilalang. Tumutulo ang boses niya sa paghamak. Ngunit alam mo ba na sa kabila ng Forlatland, walang lugar para sa atin? Sinasakop ng mga dakilang ninuno ng imperyo ng Jade Mora ang dakilang lupang pangkasaysayan, kaya't hindi tayo nangangahas na pagnasaan ito. Ang War Demon Tower ay pagmamay-ari ng Zane, ang Tai Chi World kay Zavian, ang Tontius World kay Winnie, at ang Dark World ay palaging nasa ilalim ng kontrol ni Quattro. Ano ang ibig sabihin nito? Lahat sila ay mula sa mga Kayden o ang kanilang matatag na kaalyado. Paano naman tayo? Ang kanyang mga salita ay tumama, at ang mas matataas na ranggo ng mga miyembro ng Dooms ay sumigaw bilang pagsang-ayon. Oo, hindi iyon makatarungan. Isa kami sa mga pangunahing puwersa sa digmaan ng Greater Realms. Gayunpaman, binigyan kami ng ika-4 at ika-5 layer ng Forlatland. Nakakainis. Ano ang ginawa ng iba pang mga Kayden para mag-ambag? Sumakay lang sila sa coattails ni Emperor Kayden tungo sa kaunlaran. Si Emperor Kayden ay isang alamat, ngunit bukod sa pagtatayo ng Jade Mora Empire, ang walang laman na shell na ito, wala siyang gaanong nagawa para sa Greater Realms. Emperor Kayden. Path, you mean James. Isa siyang pinili, interesado lang sa Supreme Path. Wala siyang pakialam sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Wala siyang espesyal. Naaalala ko noong nasa Dark World ako. Boom! Isang nakakabinging putok ang pumutol sa kanilang tirada. Ilang matataas na miyembro na naninirang puri kay James ay inihagis sa hangin, na bumagsak sa mga dingding ng bulwagan. Pagkatapos ng impact, agad silang umubo ng dugo. Nabalot ng katahimikan ang lahat ng lumingon kay Wyatt. Ang grupo naman ni James ay malamig na nanood ng walang imak. Dahan-daang ibinaba ni Wyatt ang kanyang kamay na kumikinang pa sa Bonewar Light. Dumilim ang mukha niya, puno ng galit. Mahinang ungol ang boses niya, makinig kang mabuti. Ang sinumang maglakas loob na suruan ang Mortal Emperor sa loob ng Jade Mora Empire ay mahaharap sa walang awa na kamatayan. Nilalaman, pag-aari ng FindNovel.net nagpadala ang kanyang mga salita ng panginginig sa matataas na ranggo ng mga miyembro ng Dooms. Sumigaw si Yadira. Nakakapit ka pa rin ba sa iyong katigasan ng ulo kahit sa puntong ito, Wyatt? Wyatt growled, enough with your nonsense. Inamin mo lang na ordering the destruction of the new Shazard dynasty just because they are allied with Zavian. Tumalon sa hangin si Wyatt at nagpakita sa harap ni Yadira sa isang iglap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7503. Naharap sa biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari, si Yadira ay likas na umatras ng 2 hakbang, ang kanyang pagbabantay. Tumingin ng diretso si Wyatt kay Yadira at malamig na sinabi, hindi mo kailangang humanap ng napakaraming matuwid na dahilan. Maaaring hindi ka lubos na kilala ng iba, ngunit alam ko. Ikaw, tumingin si Yadira kay Wyatt, walang kumpiyansa. You harbor hate because of unrequited love. Hence, you're using our race to exact your revenge and vent your anger. Galit na lumapit si Wyatt kay Yadira. Sino ka sa palagay mo? Dahil lang sa napakaraming taon mong kasama ang Chancellor, sa tingin mo ikaw na ang tagapagsalita niya ngayon. How dare you give orders, act arrogantly, and sow discord within our Dooms. Sa dagandong ni Wyatt, si Yadira ay natakot at paulit-ulit na umatras, ang kanyang mukha ay namutla. Itinaas ni Wyatt ang kanyang kamay, itinuro ang mga matataas na miyembro ng Dooms. At kayong lahat, how dare you mention the Greater Realms War and claim to be the main force? Wala ka bang kahihiyan? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sunod-sunod na ibinaba ng mga matataas na miyembro ng Dooms ang kanilang mga ulo. Bagamat hindi sila nasisiyahan, hindi sila nakaimik. Noong nagsimula ang digmaan, ano ang iyong paninindigan? Tandaan kung anong uri ka ng mga duwag. Hindi mo ba ito pinakakilala? Sigaw ni Wyatt na inilantad ang kanilang nakakahiyang nakaraan. Wala kang karapatang punahin si Emperor Kayden. Kung wala siya, magiging isang grupo tayo ng mga mahihina sa ilalim ng hierarchy. Mahihirapan pa rin tayo sa Dark World na walang paraan.
Ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw sa Ancestral Hall, na nagpatahimik sa lahat ng mga nilalang sa loob nito. Bahagyang ipinikit ni James ang mga mata, punong-puno ng relief ang mukha. Si Wyatt ay hindi nagbago kahit kaunti. Hanggat siya ay nananatiling pareho, hindi mahalaga kung ang buong Dooms ay nagbago. Gayunpaman, kulang pa rin si Wyatt ng pagiging mapagpasyahan ng isang hari. Kailangan niya ng pagtulak upang maunawaan na ang kanyang paningin ay maaaring lumampas sa Dooms. Kinailangan niyang yakapin at isaalang-alang din ang Greater Realms. Kung hindi, kahit na may talento, kabaitan, at lakas ng isang hari, hindi siya maaaring mamuno. Pagkaraan ng ilang sandali ay napalingon si James kay Jaime na nakatayo sa likuran niya at Commandant. Naintindihan naman agad ni Jaime at dahan-daang tumayo. Ang mga pangyayaring nangyari dito ay hindi lamang tungkol sa bagong dinastiyang Charizard. Natatakot ako na ikaw, bilang pinuno ng Dooms, ay kailangang magbigay ng paliwanag sa imperyo ng Jade Mora at sa napakaraming kaharian. Ang mga labi ni Wyatt ay nagdiin sa isang manipis na linya, ngunit dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Jaime. Gayunpaman kung talagang kailangan niyang magbigay ng ganoong paliwanag, kung gayon ang lahat ng net na matataas na miyembro na naroroon, kabilang si Yadira at ang Chaos Warriors, ay malamang na mapunit. Ito ang kanilang mga pangunahing miyembro, at kung mapatay, sila ay nasa bingit ng sea extinction. Bilang kanilang pinuno, paano niya ito pinayagan? Pagkatapos ng lahat, pinangunahan niya sila palabas ng madilim na mundo. Itinuro ni Yadira si Jaime at umungol, "You're Skynet's young master and have no business interfering with our race's affairs. Ni ang iyong ama ay hindi nang ahas na humingi sa amin ng paliwanag. Walang sino man sa inyo ang makakatakas kasama ang 200,000 Chaos Warriors dito." Ganun ba? Biglang may malamig na boses ang nagmula sa labas ng Doom Ancestral Hall. Nagulat sa boses, napalingon ang lahat. Agad silang nabigla, nanginginig ang kanilang mga mag-aaral matapos makilala ang bisita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7504. Sa labas ng Doom Ancestral Hall, tumagos sa hangin ang nakamamatay na aura ng lalaki. Ang langit ay naging dugo-pula, at isang nakakagigil, nakakatakot na puwersa ang bumalot sa bulwagan. Ang 200,000 Chaos Warriors na nakapalibot sa hall ay nanginig sa ilalim ng pressure. Ang kanilang baluti, helmet, at sandata ay basag at nabasag, na nagkalat sa lupa. Ang nakakatakot na tanawin ay natakot sa lahat ng matataas na miyembro ng Dooms na naruroon sa bulwagan. Ang kanilang mga mukha ay namutla, ang kanilang mga binti ay nanginginig, at sila ay lumuhad at yumuko sa takot, hindi naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Seraphon War King, Clayton Sindward. Sumilip si Yadira sa labas at bamulong. Pagkatapos, habang bumubuhos ang puwersa sa bulwagan, napaluhod siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, itinaas ni Wyatt ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Naunawaan niya na ang bagay ay talagang nawala sa kamay. Si James at ang iba ay nakaupo nang hindi gumagalaw sa kanilang mga upuan, na nagpapahintulot sa nakakatakot na aura na tumagos sa buong bulwagan. Mabilis na pinaandar ni Thea ang isang homeroom shield sa paligid ni Thora, na pinoprotektahan siya mula sa nakakatakot na puwersa. Sa kanila, ang tanging natakot sa kanyang mga tuhod sa pamamagitan ng nakamamatay na aura ay si Jaime. Sa labas ng bulwagan, maririnig ang mga dagandong at iyak ng mga dragon, phoenix, tigre, at pagong. Ang mga umuusbong na tunog ay hindi matiis, na tila nagbabadya ng katapusan ng mundo. Ang 4 na halimaw ay umikot sa isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit na may mahabang umaagos na buhok habang siya ay dahan-daang lumalapit ng may napakalaking momentum. Pagbati sa Seraphon War King. Ang 200,000 Chaos Warriors na nakaluhod sa labas ng hall ang unang bumati sa lalaki. Sa pagpasok ng mamamatay tao sa Ancestral Hall, ang matataas na miyembro ng Dooms ay sumigaw ng sabay-sabay, pagbati sa Seraphon War King. Greetings to the Seraphon War King, hindi nakasabay si Yadira sa kanilang ngunit mahinang umungol dahil sa takot. Matapos suriin ang bulwagan, itinoon ni Clayton ang kanyang mga mata sa grupo ni James. Nakakunot ang noo niyang dahan-daang lumapit sa kanila. Hinawakan ni James ang tasa ng tsaa, habang nakangisi si Clayton.
Naisip niya sa kanyang sarili, ang dating pinakamalakas na powerhouse na Greater Realms, ay karismatiko pa rin gaya ng dati. Mukhang nahilig siyang magpakitang gilas. Gayunpaman, ang kanyang presensya ay talagang nakakatakot para sa normal na mga nilalang na may buhay. Tumayo si Clayton sa harap ni Yadira at nagtanong, ano ang sinabi mo ngayon? Ulitin mo ang iyong sarili. Nabalot ng takot si Yadira, at ang buong katawan niya ay nagsimulang manginig ng husto. Sagutin mo ako, sigaw ni Clayton. Itinaas ni Yadira ang ulo at ibinagsak ito sa lupa. Nagkamali ako, Seraphon Working. Para sa Chancellor, please spare my life. Tinanong ni Clayton, tinatakot mo ba ako sa Chancellor? Nagmamadaling umiling si Yadira. Hindi, hindi. Ang ibig kong sabihin ay. Tumawa si Clayton, haha. Bantaman o hindi, para sa katatagan ng Jade Mora Empire, hindi ko talaga kayang kunin ang buhay mo. Habang nagsasalita, pamatong si Clayton sa ulo ni Yadira at lumapit kay Wyatt. Nang makita ang nakakuyom na mga kamao at balisang ekspresyon ni Wyatt, tinapik ni Clayton ang kanyang balikat. Mahusay ka sa lahat ng aspeto ngunit walang decisiveness na pumatay kung kinakailangan. Bilang pinuno nila, masyado kang malambot ang puso. Hindi nakakagulat na ang iyong lahi ay napakagulo. Binawi ni Wyatt ang kamay at dahan-daang lumapit kay Jaime na nakaluhod pa rin sa lupa. Ilang saglit na tumitig sa kanya ang tingin nito na tila sinusuri siya. Galit na sinabi ni James, pagbati sa hari ng digma ang Seraphon. Naway pagpalain kayo ng mabuting kalusugan, walang hanggang kabataan, mabilis na pagtaas ng lakas ng paglilinang, at walang hanggan. Putulin mo. Hindi nakatiis si Clayton sa kanyang pambabola at sinipa niya ang kwitan ni Jaime na inis. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7505. Sa isang sigaw, agad na bumagsak si Jaime sa lupa. Dahan-dahan siyang bumangon sa sakit, hinimas ang lugar kung saan siya sinipa, at bamulong, lagi mo akong sinisipa sa iisang tabi, matandang lalaki. Hindi mo ba mapipili ang kabilang panig sa susunod? Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin si James at ang iba pang nakaupo sa mga upuan at saka humagalpak ng tawa. Inilibot ni Clayton ang kanyang mga mata kay Jaime at naiiritang nagtanong, ikaw ang young master ng Skynet, kaya bakit ka nasa teritoryo ng Dooms? Umirap si Clayton at nagpatuloy, nandito ka ba para maghasik ng kaguluhan at magbunyi sa kanilang kasawian? Sinusubukan mo bang makialam sa kanilang panloob na gawain para makakuha ng impormasyon para sa Skynet? Galit na paliwanag ni Jaime, hindi, syempre hindi. Sa palagay mo ba ay napunta ako sa mabahong lugar na ito sa aking sariling kalooban? Nandito ako dahil. Nang hina ang boses niya habang sumulyap sa grupo ni James, nilunok kung ano man ang natitira niyang sasabihin. Si Clayton, na naiirito pa rin, ay nagsabi, sige, umalis ka rito. Halos matapakan ka ng isang hukbo ng 200 tao at gusto mo pa ring manatili at makialam. Bumalik ka agad sa Skynet. Ang Celestial Sage at Earthly Sage ay naghanda ng 3,000 latigo na parusa para sa iyo. Nagulat si Jaime. Hindi ba ako nabugbog lang? Bakit kailangan kong? Malamig na tinitigan siya ni Clayton. 6,000. Umiwas ng tingin si Jaime, hindi nasisiyahan. 10,000. Itinaas ni Jaime ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Tama na, sapat na. Huwag mo nang dagdagan pa. Pagkatapos kong makakuha ng kasiya siyang sagot para sa bagong dinastiyang Charizard, babalik ako at tatanggapin ko ang 10,000 latigo. Pagkatapos magsalita, lumingon si Jaime kay Wyatt. Ang katotohanan tungkol sa pagkawasak ng bagong dinastiyang Charizard ay lumabas na ngayon, Dravon Working. Higit pa rito, ininsulto nila si Uncle James. Paano mo kami bibigyan ng kasiya siyang paliwanag? Arg! Hindi ka na nakikinig sa akin, ha? Sumagot si Jaime, hindi. Matandang lalaki. Bang! Pinalayas ni Clayton si Jaime sa Ancestral Hall, pinaalis siya sa paningin. Walang hiya talaga ang batang iyon. Inalis ni Evil Clayton ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay bumaling kay Wyatt. Huwag kang madismaya. Dahil hindi mo ito malulutas, may ibang dumating para tumulong. Gulat na tanong ni Wyatt, alam na ng Grand Steward at Vice Grand Steward. Ngumuso si Clayton, paano kung gagawin nila?
Hindi sana umabot sa puntong ito ang sitwasyon ng Dooms kung matutulungan kanilang lutisin ang bagay na ito. Nagulat ang mga mag-aaral. Lumabas ba ang Great Historical Lands ng mga dakilang ninuno? Dahan-daang sinabi ni Clayton, hindi. It's someone even stronger than them. Walang ibang tao sa Greater Rhythm ang makakatulong sa iyo na lutisin ang bagay na ito maliban sa kanya. Sumimangot si Wyatt at nagtanong, sino ang mas malakas kaysa sa ating mga dakilang ninuno? Tumawa si Clayton, ang taong namimiss mo araw at gabi. Tuwang-tuwang sabi ni Wyatt, Emperor Kaden. Nakabalik na ba siya mula sa Zymergy? Nagulat ang grupo ni James sa pahayag na ito, iniisip kong sila ay nalantad. Di pwede. Bukod sa ating mga anak na maaaring magsabi na tayo iyon, hindi dapat makita ng iba ang ating pagbabalat kayo. Gayunman, mas nagulat sila sa sumunod na mga salita ni Clayton. Oo, bumalik siya. Tinapik ni Clayton ang balikat ni Wyatt at nakangiting sinabi, natanggap na siya ng Grand Steward at Vice Grand Steward. Gayunpaman, ito ay isang sikreto at hindi pa maaaring isa publiko. Huwag maglabas ng balita. Lumiwanag ang mukha ni Wyatt sa kanyang sinabi. Samantala, nagpalitan ng nagtatakang tingin ang grupo ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7506. Hindi. Ito, magsasalita na sana si Yusef nang pigilan siya ni Yaretzi. Sumimangot si Yanni at nagpadala ng telepathic message kay James. May nagpapanggap ba sa iyo? Pinaikit ni James ang kanyang mga mata ngunit hindi sumagot. Pakiramdam niya ay maaaring may gumagaya sa kanya, ngunit nahuli siya ng oras. Kahit na ang isang makapangyarihang individual tulad ni Clayton ay nalinlang, at ang mga malapit na pinagkakatiwalaan tulad ni Rebella at Truett ay nalinlang. Kahanga-hangang trabaho ang ginawa ng impersonator. Nagtaka si James, ito na kaya ang life and death tribulation na may kinalaman sa pagtataksil na binanggit ni Silver. Si Thea, na sumusuporta kay Thora, ay nagsabi, matagal na naming hinahangaan si Emperor Kaden. Posible bang ipakilala kami? Bukod dito, ang mga gawain ng bagong dinastiyang Charizard ay kinasasangkutan ng aking kaibigan. Gusto naming makita kung si Emperor Kaden ay hindi makasarili at matuwid gaya ng iminumungkahi ng mga chismis. Si Wyatt na puno ng pananabik ay biglang lumingon para tingnan ang grupo ni James. Mr. Clayton, ito ang ilang seniors na dinala ng Young Master ng Skynet. Tiningnan sila ni Clayton at sinabing, syempre, kailangan nilang sumama sa atin. Iniulat na ni Jaime ang kanilang pagbisita sa Grand Steward at Vice Grand Steward. Interesado silang maging kaibigan. Pagkarinig nito ay nagpalitan ng tingin si James at ang iba at saka tumayo. Magiging matalino na suriin ang impostor at sukatin ang lakas ng kabilang partido. Napatingin si Clayton kay Yadira at sa iba pang matataas na miyembro ng Dooms na nakaluhod sa lupa. Mukhang marami kayong reklamo tungkol sa Jade Mora Empire at Emperor Kaden. Ang aming imperyo ay laging bukas sa payo at puna. Kung mayroon kang sasabihin, maaari mo itong gawin sa harap ni Emperor Kaden. Pagkatapos magsalita, isang light beam ang bumaril at pinagtali sila. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Wyatt. Galit na sigaw ni Yadira. Ano ang ibig mong sabihin dito, Seraphon Working? Mataimtim na sinabi ni Clayton, nag-utos si Emperor Kaden na igapos ka o patayin ka agad. Mas gusto mo ba ang huli? Si Yadira at ang iba pang matataas na miyembro ay namutla sa kanyang mga sinabi, sa sobrang takot na hindi huminga. Lumingon si Clayton sa grupo ni James at gumawa ng isang malugod na kilos. Pakiusap sumama ka sa akin sa gintong palasyo. Agad na nanguna si Wyatt, ginabayan sila palayo sa Doom Ancestral Palace. Sinundan sila ni Clayton, hinayla ang sinag na naggapos kay Yadira at sa iba pang matataas na miyembro. Habang sila ay dumaan sa kawalan ng teritoryo ng Doom, ang mga miyembro ay nagtaas ng kanilang mga ulo at nagmamasid sa gulat. Ito ay bihirang makita ang napakaraming may mataas na ranggo na mga miyembro na magkasama, lalo na ang magkakasama. Kumalat kaagad ang isang chismis na malapit nang humarap ang Doom sa isang krisis, na nagdulot ng gulat sa ika-4 at ika-5 layer ng Forlatland. Ang gintong palasyo, na sumasagisag sa pinakamataas na kapangyarihan at core ng Jade Mora Empire, ay matatagpuan sa ika-3 layer ng Forlatland, na napapalibutan ng Aqua Soul.
Ang mga utos na inilabas mula sa Gintong Palasyo ay ganap, na may kakayahang makabuluhang makaapekto sa kapalaran ng Greater Realms. Ang mga Imperial Guard na nakapalibot sa ginintoang palasyo ay nadagdagan ng higit sa 10 ulit, kumpara sa karaniwang halaga. Ang mas malapit na mga gwardya ay may mas mataas na ranggo ng paglilinang. Bukod sa Zirian War King na si Jacopo, naruroon ang iba pang 12 hari ng digmaan. Sa kabila ng kanilang pagdating, sa labas lang sila naghintay. Kung hindi, kung napansin ng iba't ibang sekta ng Greater Realms ang napakalaking pagtitipon sa Gintong Palasyo, magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Pinamunuan ni Clayton ang grupo ni James sa Gintong Palasyo at pagkatapos ay dahan-daang bumaba para dumaong sa isang malaking field. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7507. Pagtingin sa maayos na nakahanay na armored guard, sabay-sabay na kumunat ang noo ni James at ng iba pa. Maghintay sa labas ng palasyo. Ang sinumang maglakas loob na lumipat ay papatayin ng walang awa, utos ni Clayton, na itinuro ang kanyang mga salita patungo kay Yadira at sa mga matataas na miyembro ng Dooms. Maya-maya, isang grupo ng mga gwardya sa 9th Zaclan rank ang sumugod at pinalibutan sila. Nag-aalala si Yadira ngunit nag-aalangan siyang magsalita. Ang aking mga bisita, mangyaring pumunta dito, sinabi ni Clayton sa grupo ni James, na gumawa ng isang kilos ng paanyaya. Pagkatingin kay Thea, napangiti ng mahina si James. Salamat sa hospitality. With that, nanguna siya at umakyat sa hagdan. Sumunod sa kanya sina Thea, Yaretzi, Yanni, Yusef, at Wyatt. Sa paghakbang nila sa Gintong Palasyo, sunod-sunod na pagsabog ang biglang tumunog sa magkabilang panig. Nagulat si James at ang iba pa sa isang buong 81 gunsalot. Tapos, sa red carpet sa harap, nagmamadaling sumalubong sa kanila ang isang gwapong lalaki na naka-purple robe, may kasamang babae. My name is Truett. I welcome you in behalf of the Jade Mora Empire. Napakuyong ang gwapong binata at agad na yumoko sa grupo ni James. Welcome, respected seniors. I'm Rubella. Sinalubong din sila ng magandang babae ng magalang na yumoko at magkahawak ang mga kamay. Gamaan ang loob ni James sa kanilang hamak na pag-uugali. Makalipas ang mahabang panahon, sila na ang kanyang pinagkakatiwalaang mga kasama. Nakalulungkot na hindi sila muling nagsama-sama dahil sa mga pangyayari. Nang makitang nakatitig si Thea sa kanila ng walang ekspresyon, marahan niyang hinayla ang manggas nito. Oh! Bumalik sa katinoan si James at saka ibinalik ang kilos. Salamat sa pagsama sa amin. Ako si Jeren Kano. Kakaalis ko lang at hindi pa rin ako pamilyar sa mga kamakailang pagbabago ng Greater Realms, kaya bumisita ako. Sabay na umayo sina Truett at Rubella na may paggalang sa mga mukha. Pagkatapos ng lahat, gumamit na si Jaime ng mga espesyal na channel para ipaalam sa kanila ang misteryosong background ni James at ng kanyang grupo. Kaya naman, hindi sila nang ahas na pabayaan ito kahit man lang itinuro ni James si Thea at sinabing, hayaan mong ipakilala kita. Asawa ko ito. Quiana Talan, kinuha ni Thea ang usapan at yumoko sa kanila. Natigilan si James ngunit sumang-ayon din na mas ligtas na gumamit ng pekeng pangalan kaysa sa kanyang tunay na pangalan. Pagkatapos noon, ipinakilala ni James ang iba pang grupo sa kanila. Pinalitan ni Yaretzi ang kanyang pangalan ng Yogla Yinzela, at pinalitan ni Yanni ang kanyang pangalan ng Yanto Langdan. Bagamat inilantad na ni Yusef ang kanyang tunay na lakas sa harap ni Jacopo, gumamit pa rin siya ng pekeng pangalan, Hefaz Yosiro, kung sakali. Isa-isang binati ni na Truett at Rubella ang lahat, pagkatapos ay itinoon ang kanilang mga mata kay Thora. Tinitigan siya ni Rubella at sinabing, buhay ka pa. Agad na naunawaan ni Truett ang sitwasyon at tiniyak, I'm glad you survived. Don't worry, namula ang mga mata ni Thora, at sinubukan niyang lumuhad sa lupa. Pero pinigilan siya ni Thea. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang isang figure na kumikislap sa trono sa dulo ng red carpet. Malamig na sabi niya, let's cut to the chase, Grand Stewards. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7508. Truett at Rubella ay nagpalitan ng tingin, ganap na naiintindihan ang mga implikasyon ng mga salita ni James. Sinenyasan nila si James at ang kanyang mga kasama na tumuloy pa sa bulwagan. Nang makaupo na si James at ang kanyang mga kasama,
Pamwesto sina Truett at Rebella sa mataas na entablado. Inutusan ni Truett, Mr. Clayton, ipatawag ang 13 hari ng digmaan. Lumingon si Clayton, umalingaw-ngaw ang kanyang boses na may awtoridad, tinatawag ng Grand Steward ang 13 hari ng digmaan. Kaagad, ilang boneware lights ang kumislap sa labas ng bulwagan. Ang mga hari ng digmaan ng imperyo, na kilala sa kanilang kakilakilabot na lakas at mataas na katayuan, ay nagsimulang pumasok sa bulwagan ng isa-isa. Ang mga figure na ito ay mga dating kakilala at pamilya ni James, na ngayon ay may hawak na malaking kapangyarihan sa loob ng Jade Mora Empire. Habang ang mga hari ng digmaan ay magkatabi sa bulwagan, ang kanilang mga mata ay bumaling kay James at sa kanyang mga kasama. Ang mga estranghero ay bihirang maupo sa sagradong ginintoang palasyo, isang pribilehiyong karaniwang nakalaan para lamang sa mga opisyal na may pinakamataas na ranggo. Nagmamasid ang magkabilang grupo. Sa paglipas ng mga taon, ang mga hari ng digmaan ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang paglilinang. Karamihan ay umabot na sa rurok ng Soma Declan rank, na may pinakakaunting advanced sa peak ng Yitro Declan rank. Sina Zitlali at Maxine ay kapansin-pansing malapit sa tuktok ng Declan Mahayana. Tila ang Greater Realms, spiritual evidence ay kapantay ng Waltraud power, dahil ito ay makabuluhang nagpalakas ng paglaki ng cultivation ng kanyang mga confidants. Nakatutok ang mga mata ni Rebella kay Wyatt. Tinanong niya, dinala mo ba ang lahat ng matataas na miyembro ng Doom, si Dravon Working? With a resigned look, Wyatt replied, yes. I've brought them. Naghihintay sila sa labas ng palasyo. Nagdilim ang ekspresyon ni Truett. Pasukin mo sila. Kasunod ng kanyang utos, inihatid ng mga gwardya si Yadira at ang matataas na miyembro ni Doom sa palasyo. Ang tanawin ng Grand Hall at ang mga powerhouse na naruroon ay nagdulot sa kanila ng matinding takot, ang kanilang dating kayabangan ay napalitan ng matinding takot. Tumahol si Wyatt, lumuhad ka. Nakalimutan mo na ba ang mga patakaran? Nag-alinlangan si Yadira, baka sa mukha niya ang sama ng loob. Gayunpaman, agad na lumuhad at yumuko ang matataas na miyembro sa likod niya. Pagbati sa Grand Steward, Vice Grand Steward. Kahit na sila ay mayabang sa Jade Mora Empire, hindi sila nang ahas na magpakita ng ganitong kabastusan sa presensya ng dalawang pinakamataas na awtoridad ng kanilang imperyo. Gayunpaman, napanatili ni Yadira ang isang tuwid na posture, mayabang na nakatitig kina Truett at Rebella. Hindi pinansin ni Rebella ang kanyang mapanghamong posture at bumaling kay Thora. Halika, ipaliwanag mo kung ano ang nangyari. Sa panghihikayat ni Thea, humakbang si Thora at ikinwento ang mga kalupitan na ginawa ni Yadira at ng Doom Army. Nagbigay siya ng detalyadong mga ulat ng pagkawasak ng kanyang dinastiya, na agad na nagundyok sa galit ng mga hari ng digmaan. Nakatingin sila kay Yadira ng may paghamak, na para bang handang punatin siya. Mayabang na putol ni Yadira, tapos ka na ba? Time ko na ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7500. Maxine sneered, ano pa ba ang kailangan mong sabihin? Napakawalandiya mo pa rin hanggang ngayon. Pinandilatan ni Yadira si Maxine at ngumuso, upang matukoy ang tama sa mali, at itaguyod ang hustisya, dapat may ebidensya ang isang tao. Gusto ba ng Ethan Working na labagin ang Taoism ni Emperor Caden? Nagdilim ang mukha ni Maxine. Akmang magre-react siya, mabilis siyang pinigilan ni Zeisha. Sumingit si Rebella, sige, pero siguraduhin mong magbibigay ka ng maayos na paliwanag. Kumpiyansa na sinabi ni Yadira, walang dapat ipaliwanag. Ang misyon ng Doom Army ay panatilihin ang imperyo ng Jade Mora at itaguyod ang mga prinsipyo ni Emperor Caden. Ang mga lumalabag sa mga patakaran ay haharap sa galit ng Doom Army at mapapawi ng walang awa. Tinuro ni Yadira si Thora. Tumanggi ang bagong dinastiyang Sharzad na lumahok sa worth selection ng imperyo at hinamon ang prinsipyo ng imperyo na walang sino man ang maaaring hadlangan sa paglahok. Makatwiran para sa amin na magpadala ng mga tropa upang lipulin sila. Nagdulot ng kaguluhan ang kanyang mga salita. Sabik na sumigaw si Thora, hindi yan totoo. Galit na putol ni Yadira. Anong hindi totoo? Ang Jorvath Working, Adair, ang personal na nag-ayos ng worth selection. Maaari mo siyang tanungin tungkol dito. Ang ibang mga kaharian ay lumahok sa pagpili, maliban sa bagong dinastiyang Sharzad. Bakit ganoon?
Hindi naman sa ganoon. Sinubukan ni Thora na magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Rubella. Nilinggan ni Rubella si Adair at nagtanong, totoo ba ito? Sumagot si Adair, talagang walang kalahok mula sa bagong dinastiyang Sharzad sa Worth Selection ng Demon Region. Ang bulwagan ay sumabog sa isa pang alon ng kaguluhan. Si Thora ay sumugod at sumigaw ng may pag-aalala, hindi iyan totoo. Nang matanggap namin ang Worth Selection Token ay dumating na ang Doom Army. Bago pa man kami makasunod, naglunsad sila ng malawakang pag-atake sa amin. Wala man lang kaming oras. Ngumuso si Yadira, ganun ba? Sa pagkakaalam ko, ang Worth Selection Token ay nai-issue 50 epochs ago. Ang bagong dinastiyang Sharzad ay matatagpuan sa Tai Chi World, na mas malapit sa Imperial Capital kaysa sa Dark World. Gayunpaman, natanggap ng Dark World ang Worth Selection Token, ngunit hindi mo ginawa. Kalokohan iyon. Tuldok. TOEFL hurried Lithora accusations, walang humpay Yadira's what faced. Ang kanyang mga tuhod sa harap ni Truett at Rubella. Hindi namin natanggap ang Worth Selection Token. Kung hindi ka naniniwala sa akin, magpadala ng isang tao upang mag-imbestiga. Tatanggapin ko ang kamatayan kung ang alinman sa aking mga salita ay kasinungalingan. Nagpalitan ng tingin sina Truett at Rubella, parehong nakasimangot. Nagkaroon sila ng magaspang na pag-unawa sa sitwasyon gayunpaman, si Yadira ay higit pa sa isang normal na mataas na ranggo na miyembro ng Doom Race. Siya ay isang malapit na katiwala ng Chancellor, si Zizel. Kung walang hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya, magiging mahirap harapin ang usapin. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagtanong si Truett, bakit hindi pa dumarating ang Chancellor? Lumapit si Clayton at ngumuso, sinabi niya na siya ay mag-iisa, at ang mga gawain ng imperyo ay walang kinalaman sa kanya. Ang kanyang sagot ay nagdulot ng matinding kaguluhan. Alam ng lahat na malaki ang naging bahagi ni Zizel sa pagpaplano at pag-estratehiya para sa imperyo ng Jade Mora, sa pagbuo ng pundasyon at prestihiyo nito. Ngayong nagkaroon ng isyu tungkol sa Dooms, paanong hindi siya magpapakita? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7510. Biglang umalangaw-ngaw ang isang galit na boses mula sa labas ng bulwagan. Dahil hindi magpapakita si Zizel, ako na mismo ang hahawak sa karerang ito. Sa susunod na sandali, ang 49 na purple gold na sword lights ay bumaba mula sa kawalan sa labas ng bulwagan, na naglalayon para sa mga matataas na miyembro ng Dooms. Sa isang nakakabinging dagandong, ang sword lights ay tumama sa lupa, na naging sanhi ng matinding panginginig ng bulwagan. Mahigit 40 sa matataas na miyembro ng Dooms ang sumabog kaagad, ang kanilang dugo at laman ay tumalsik kung saan-saan. Agad namang tumakas ang mga nakaligtas sa iba't ibang direksyon. Sa pagharap sa hindi inaasahang masaker, natigilan sina Truett, Rubella, at ang mga hari ng digmaan. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Walang sino man ang nang-ahas na kumilos sa ginintoang palasyo, ang pinakamataas na awtoridad sa Jade Mora Empire. Samantala, si James at ang kanyang mga kasama ay nanatiling kalmado, na para bang inaasahan na nila ang magiging resulta nito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsimulang magsama-sama ang isang napakalaking purple gold sword light. Mabilis itong bumaba sa pasukan ng bulwagan, na bumubuo ng isang misteryosong figure. Habang nagmaterialize ang figure, ang daan-daang purple gold na sword lights ay sumabog mula sa kanyang katawan, dahan-dahan patungo sa mas matataas na ranggo ng mga miyembro ng Dooms. Nagulat, mabilis na naghulog si Wyatt ng malaking kalasag gamit ang kanyang Bonewar Light upang harangan ang sword lights. Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na ingay habang ang sword lights ay nakipagsagupaan sa kalasag. Tila walang gustong sumuko ang magkabilang panig. How dare you take lives in the Jade Mora Empire's Golden Palace? Sino ka? Galit na sigaw ni Wyatt habang pilit niyang pinipigilan ang mga pag-atake. Ang figure sa pasukan ng bulwagan ay naglabas ng nakamamatay na aura. Sa pag-utos sa kanyang sword lights, inihayag niya ang kanyang tunay na anyo. Isa itong gwapong lalaki na may mahabang puting buhok, nakasuot ng puting roba. Habang kinokontrol niya ang sword lights, ang malakas na hangin ay humihip sa kanyang balabal, na nagbigay sa kanya ng hitsura ng isang dominanteng mandirigma. Nang makita ang mukha ng lalaki, nagulat si Wyatt at ang iba pang mga hari ng digmaan. Napabulala si Truett,
Ito ay Zovian. Napabuntong hininga si Rebella, kailan siya lumabas sa pag-iisa. Gumagamit siya ng Fiery 10 Direction Sword. Nakarating na ba siya sa Declan Mahayana? Nang marinig ang kanilang mga talakayan, sinuri ni James si Zovian. Ilang taon na ang nakalipas mula noong pinabalik niya sina Zovian, Quattro, at Stephen sa madilim na mundo upang magtatag ng isang lihim na daanan sa Genesis Words. Iyon na ang huling pagkikita nila. Hindi inaasahan ni James na ang hitsura ni Zovian ay nagbago ng husto o ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Bumulong si Thea, naabot niya ang Declan Mahayana, ngunit ang kanyang pundasyon ay hindi pa matatag. Sagot ni James, "Yeah. Since he's here, we don't need to take action for now." Pinaalalahanan niya sina Thea, Yaretzi, Yanan, at Yusef na manatiling tahimik. Ang swordlights ni Zovian at ang kalasag ni Wyatt ay tumigil, walang gustong sumuko. Gayunpaman, malinaw sa sino mang nakikitang mata na si Wyatt ay nahihirapan at si Zovian ang nangibabaw, walang kahirap-hirap na umaatake. Ang mga miyembro ng mas mataas na ranggo ng Dooms, na protektado ng kalasag, ay natakot. Laking gulat nila na lumitaw si Zovian, naabot ang Declan Mahayana, at nagkaroon ng lakas ng loob na salakayin ang gintong palasyo sa harap ni Rebella, Truat, at ng iba pang mga hari ng digmaan. Nabawi ni Yadira ang kanyang kalmado, nagmamadaling lumapit, at sumigaw, "Nabaliw ka na ba, Zovian? How dare you action in the Golden Palace? Gusto mo bang maging pampublikong kaaway ng Jade Mora Empire?" Pinaikit ni Zovian ang kanyang mga mata. "So ikaw talaga ang may kasalanan." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7511. Pagkatapos, itinulak ni Zovian ang kanyang kabilang braso pasulong, nagpadala ng isa pang amethyst gold sword light ng direkta kay Yadira. Nabasag ang kalasag ni Yadira dahil sa impact ng sword light, natangay siya at iniwan siyang malubhang na sugatan. "Grand Stewards, wala ka bang gagawin?" Biglang umungol si Wyatt. Sa kanyang pagsigaw, nagpalitan ng tingin sina Truett at Rebella. Nang malapit na silang kumilos, itinulak ni Zovian ang magkabilang palad pasulong, na nagpakawala ng hindi mabilang na amethyst gold sword lights ng direkta sa kalasag ni Wyatt. Sa isang matunog na boom, nabasag ang Bonewar light shield ni Wyatt. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo at galit na umungol, "Hindi." Walang magawa siyang pinagmamasdan habang ang sword lights ay dumiretso sa matataas na awtoridad ng Doom Race sa likod niya, na nalubog sa kawalan ng pag-asa. Ang Doom Race ay tiyak na mapapahamak. Bakit pinukaw ni Yadira si Zovian ng lahat ng nilalang? Hindi ba niya napagtanto na, dahil sa koneksyon ni Zovian kay James at sa katayuan nito sa Jade Mora Empire, malalampasan niya sina Truett at Rebella. Bagamat tinanggihan niya ang posisyon ng dakilang tagapagtanggol sa pabor na maging Panginoon ng Tai Chi World, walang nakatataas na awtoridad sa Jade Mora ang nangahas na huwag pansinin siya o labanan siya. Kahit na dumating si Zizzle, wala siyang magagawa laban sa galit ni Zovian. At saka, naabot na ni Zovian ang Declan Mahayana rank. Mas malakas siya kaysa dati. Maya-maya, bumalik sa katinoan si Wyatt. Hindi nangyari ang madugong eksenang inaasahan niya. Walang hiyawan sa likod niya. May nangyari. Nanginginig na lumingon si Wyatt upang makitang ang amethyst gold na sword lights na Zovian na nabaril ay huminto ng ilang pulgada ang layo mula sa mga lalamunan ng matataas na awtoridad ng Doom Race, na tila pinigilan ng isang misteryosong kapangyarihan. Habang magsasalita si Wyatt, isang misteryoso, ilusyonaryong figure sa likod ng kurtinang Bal.net at Rebella. "Pag-aari ang nilalaman, Zovian, matagal na tayong hindi nagkita. Lumala ang init ng ulo mo." Sa mga salitang iyon, hindi lamang nagulat si Wyatt, ngunit ang mga hari ng digmaan ay lahat ay hindi naniniwala. Si Zovian, nasa bingit ng patayan, ay natigilan na para bang nakita niya ang kanyang mga ninuno. "Maligayang pagbabalik, kamahalan." Lumingon at lumuhad muna si Truett sa isang tuhod. Pagkatapos, agad ding lumuhad si Rebella sa lupa. "Maligayang pagbabalik, kamahalan." Ang digmaan, nabawi ni Wells ang kanilang S, "Maligayang pagbabalik," iyong M at mabilis na lumuhad, sumisigaw. Sa sandaling ito, tumingin si James at ang iba pa sa kurtina at nakasimangot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7512.
Habang tumahimik ang paligid, tumawa ang figure sa likod ng kurtina. Nandito lahat mga kaibigan ko. Mukhang masigla. Ngunit hindi ko talaga gusto ang ganitong uri ng seremonya. Pagkatapos, isang malakas na amethyst gold light ang bumaril mula sa kurtina, na nabasag ang lahat ng sword lights. Sa sandaling iyon, si Zavian, na nakatanggap ng backlash, ay hindi naiwasang umurong ng ilang hakbang. Napaluwa siya ng isang bibig ng dugo, natulala. Zavian. Sa oras na ito, bumalik si Thor sa kanyang katinoan at nagmamadaling pumunta sa Zavian. Tinulungan niya itong tumayo. Nang makita ni Zavian si Thor, hamupa ang kanyang pamatay na enerhiya. Buhay ka pa. Oo. Sa maluhaluhang mga mata, mabilis na tumango si Thor. Ilang powerhouse ang nagligtas sa akin. Hinawakan ni Zavian ang kamay niya at ipinatong ang ulo niya sa ulo niya. Siya ay lubos na masaya. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko gagawin nila. Okay lang ako. Pinunasan ni Thor ang dugo sa gilid ng bibig ni Zavian. Ito lang ay wala ng bagong dinastiyang Sharzad. Pagkatapos, nagsimulang umiyak si Thor. Niyakap siya ni Zavian at binibigkas ang bawat salita sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Hanggat naririto ka, maaari nating itayo muli ang bagong dinastiyang Sharzad. Huwag mag-alala, hindi ko hahayaang magdusa muli sa kahihiyan. Habang pinapanood ang interaksyon ng dalawa, napabuntong hininga si Thea. Ang pag-ibig ay maaaring magpakamatay sa isa para sa iba. Tumango si James kina Zavian at Thor. Kahit wala siyang sinabi, masaya siya. At least, makakasama ni Zavian ang babaeng mahal niya. Hindi na siya galit, kabaligtaran sa nakalulugod na damdaming naramdaman ni James at ng iba pa, nakaluhod pa rin sa lupa sina Truett, Rebella, at ang mga hari ng digmaan. Para bang hindi sila naglakas loob na bumangon ng walang utos mula sa misteryosong tao sa likod ng kurtina. Samantala, si Edira na lubhang nasugatan ay bumangon na nanginginig sa galit. Habang minumura niya sina Zavian at Thor, nagmamadali siyang lumabas. Pumunta ka sa impyerno, sa isang malakas na dagandong, sinugod ni Edira si Thor, na nakatalikod. Sa kritikal na sandaling ito, niyakap ni Zavian si Thor, tumalikod, at itinulak ang kanyang palad kay Yadira. Tumagos ang espada ni Yadira sa kanyang palad. Pagkatapos, muling napabuga si Yadira sa lakas ng pag-ulos ng palad ni Zavian. Napagtanto ni Thor ang nangyari at tumingin sa nakatusok na palad ni Zavian. Sa sobrang kaba niya ay napasigaw siya ng malakas. Zavian, tumahimik ka. Tiniis ni Zavian ang sakit at pilit na inalis ang M-Longsword sa kanyang palad bago ito hinawakan. Hindi ako makapaniwala na mayroon kang Chaos Mort Sword, isa sa 3 dakilang Chaos Guardian Treasures. Minamaliit kita. Pagkatapos, itinaas ni Zavian ang kanyang ulo at tiningnan ang misteryosong figure sa likod ng kurtina. James, since you're back, why are you acting mysteriously? Bakit hindi mo pinapakita ang sarili mo? Wala ka na bang pakialam sa NOV tungkol sa hustisya at lahat ng kaharian pagkatapos pumunta sa Zymergy? Huwag kalimutan na ang lahat ng kaharian ay sa iyo. Ikaw ang Emperor Kaden ng lahat ng kaharian. Ikaw ang Diyos ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7513. Ngayong naipakita mo na ang iyong sarili, nagtatago ka sa likod ng kurtina. Nagbibingi-bingihan ka at pinapanood lang ang lahat ng nangyayari. Karapat-dapat ka bang maging Diyos ng lahat ng kaharian? Nagtaas ng boses si Zavian sa huling pangungusap. Nang marinig iyon, tumahimik ang lugar. Ang matataas na awtoridad ng Doom Race at ang mga War King ay hindi nang ahas na huminga habang nakaluhod sila sa lupa. Samantala, sina Truett at Rebella ay nagpalitan ng walang magawa na mga tingin. Napayuko si James na nakaupo sa upuan. Ang mga salita ni Zavian ay nakatutok sa manloloko, ngunit hindi mapigilan ni James na makonsensya. Walang ginagawa ang manloloko, ngunit hindi ba ganoon din ang ugali ni James? Itinayo ni James ang Imperyong Jade Mora upang protektahan ang mga buhay na nilalang. Ngayong lumitaw ang ganoong sitwasyon, hindi man lang niya maihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa lahat ng mga kaharian sa kaguluhan sa sandaling ito, ang paglalahad ng kanyang pagkakakilanlan ay magiging walang saysay ang lahat ng kanyang mga pagsisikap. Hindi kanya pinag-uusapan,
Telepatikong sabi ni Thea. Kahit hindi mo ilantad ang iyong pagkakakilanlan, iniligtas mo si Thora. Tinutulungan mo ang bagong dinastiyang Sharzad sa lahat ng oras na ito. Hindi ka irresponsible. Hindi mo kailangang makonsensya. Nang marinig iyon, lumingon si James at tumingin sa kanya ng may pasasalamat. Sa sandaling ito, tumawa ang misteryosong figure sa likod ng kurtina. Zavian, sinisisi mo ba ako? Oo, sigaw ni Zavian. Ang James na kilala ko, maging siya man ang Panginoon ng madilim na mundo, ang mortal na emperador, o umabot sa ranggo ng Mahayana, ay palaging magsasama ng katarungan, katwiran, at katapangan, na sumusuporta sa mahihina at lumalaban sa malalakas. Hinding-hindi siya magbabago. Pagkatapos, itinuro ni Zavian ang misteryosong figure sa likod ng kurtina. Totoo ka man o peke, nangangahas ka bang lumabas at ipakita ang iyong sarili? Sa gayon, ang mga hari ng digmaan na nakaluhod ay tumuwid sa kanilang mga likod, silang lahat ay naguguluhan. Nakilala rin nila na ang James na kilala nila ay hindi kailanman nagustuhan ang pagiging misteryoso. Hindi siya magiging ganito. Bukod dito, si Zavian ang pinakapinagkakatiwalaang kaibigan ni James. Sila ay naglakbay sa Genesis World at hinarap ang buhay at kamatayan ng magkasama. Bakit sinasaktan ni James ang sarili niyang kaibigan? How dare you? Ang sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race. Zavian, huwag mong isipin na maaari kang maging walang galang sa kanyang kamahalan dahil lang sa magkaibigan kayo. Pagkatapos, ang mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race na nakaligtas ay nagsimulang sampain si Zavian, na pinoprotektahan ang dignidad ng Peking James na may maliwanag na galit. Nang makita ito, nagpalitan ng tingin sina James at Thea bago tumingin kay Yanni. Para bang naiintindihan ang hudyat nila, ngumuso si Yanni at bumangon. I'm very curious kung si James ba talaga ang nasa likod ng kurtina. Huwag mong kalimutan na magkaibigan tayo. Batay sa aming pag-unawa sa kanya, hindi siya kikilos sa ganitong paraan. Kasunod ng mga salita ni Yanni, ang mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race na sinisisi si Zavian ay nanlaki ang kanilang mga mata sa galit. How dare you suspect His Majesty? Tama iyan. Maging ang dalawang Grand Steward ay lumuhad sa lupa. Paano siya naging peke? Sino ka sa tingin mo? Bakit dapat sundin ng His Majesty ang iyong mga utos? Hindi nagustuhan ni Deveke ang mga nakatagong powerhouse na ito. Dahil lang sa makapangyarihan sila, iniisip nila na talagang natatakot tayo sa kanila. Nang marinig ang kanilang mga salita, nairita si Yanni. Naglabas siya ng malakas na aura na pumuno sa buong palasyo. Sa ilalim ng panggigipit, ang mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race na hindi sumasang-ayon, ang mga hari ng digmaan, gayon din sina Truett at Rebella, ay nakaramdam ng lubos na pagpigil at hindi makagalaw. Sumulyap si Yanni kay James at sumigaw sa kurtina ng nakangiti. James, kung ikaw talaga, dapat alam mo kung sino ako, di ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7514. Nang marinig ang mga salita ni Yanni, isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Samantala, ang misteryosong figure na nakatago sa likod ng kurtina ay nanatiling walang salita. Nakaupo, nagpalitan ng tingin si James at ang mga nagpalit ng anyo. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinulyapan ni Wyatt si Yanni. Mr. Yakov Lopez, ikaw ba ay isang malapit na kaibigan ng kanyang kamahalan? Sino prompt mo ba siya? Napatingin si Yanni kay Wyatt. Hindi, mabilis na ikanaway ni Wyatt ang kanyang mga kamay. Nagulat lang ako. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagsalita ang misteryosong individual. Wala akong kilala na Yakov. Ang tanging malapit na kaibigan ko na may apelyido Lopez ay si Yanni, ang nagtatag ng Marcy Ice Power. Nabalot muli ng katahimikan ang silid. Tumawa si Yanni. Isa kang manloloko. Ang mga powerhouse na naruroon ay natigilan sa akusasyong ito. Napatingala sila sa gulat. Hindi ako tinawag ni James sa aking unang pangalan, maingat na sinabi ni Yanni. Dahil ako ang lumikha ng Marcy Ice Path, palagi siyang nagpapakita ng paggalang sa pamamagitan ng pagtawag sa akin na Mr. Yanni. Pagkatapos, tinuro ni Yanni ang figure sa likod ng kurtina. Who are you? How dare you impersonate James? How dare you sow chaos in the Jade Mora Empire?
Are you trying to control all realms? Ang silid ay sumabog sa kaguluhan. Nagpalitan ng tingin sina Truett at Rebella at saka tumalikod. Mr. Yakov, naniniwala ako na hindi mo siya naiintindihan, tugon ni Truett, binibigkas ang bawat salita. Para sa kapakanan ng kinabukasan ng mga nabubuhay na nilalang at sa kanilang kapalaran, pumunta siya sa Zymergy at itinaya ang kanyang buhay. Sa kanyang pakikipaglaban sa Five-Path Emperors of the 49th Heaven, muntik na siyang mamatay bago tuluyang manig. Bilang resulta, nawala ang bahagi ng kanyang mga alaala sa kaluluwa. Ito ay makatwiran. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yanni. Si James at Thea, nakaupo, ay nagpalitan ng makahulugang tingin. Napagtanto nila na noong unang nakilala ng impostor sina Truett, Rebella, at Clayton, ginamit niya ang dahilan na ito upang takpan ang lahat ng bakas na maaaring magbunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Ang pag-aangkin na nawala ang ilang alaala ng kaluluwa ay isang maginhawang panlilinlang, pinahintulutan siya nitong iwaksi ang anumang mga nakaraang hindi pagkakapare-pareho. Ito ay maliwanag na ang Peking James na ito ay mahusay na pinaghandaan. Maging sina Truett at Rebella ay nagtiwala sa kanya. Ang mga akusasyon ni Yanni ay maaari lamang magpapataas ng tensyon sa halip na malutas ito. Kaya naman, nang pabulaanan na ni Yanni, sumabad si James. Yakov, matagal na tayong wala. Estranghero kami dito ngayon. Dahil hindi na tayo nakikilala ni James, umalis na tayo. Nagbago ang ekspresyon ni Yanni dito. Nakangiting tumayo si Thea. Tama iyan. Siya na ngayon ang emperador ng Jade Mora Empire, na iginagalang ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Nakataas ang kanyang katayuan. Bakit niya tayo maaalala? Napatingin siya kay James. Dapat na tayong umalis. Ang awkward naman magstay. Nakuha agad ni James ang kanyang layunin. Ngumiti siya at tumango. Sige, balik tayo sa pinanggalingan natin. Nang makitang aalis na sina James at ang iba pa, nabalisa sina Truett at Rebella. Dahil sa kanilang malalim na hindi maarak na paglilinang, maaari silang maging napakalaking asset sa Jade Mora Empire. Kung umalis sila, sa halip ay maging mga kaaway sila nito. Maghintay ka, tawag ni Rebella na nakayuko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7515. Sa pagkakataong ito, tumalikod si Rebella at yumuko sa misteryosong figure sa likod ng kurtina. Guro, dahil inaangkin mong malapit mong kaibigan, naaalala mo man sila o hindi, dapat mo silang makilala. Pagkatapos ng lahat, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang misteryosong tao sa likod ng kurtina ay lumitaw sa harap ng trono sa isang iglap. Ang figure, na may pulang buhok at nakasuot ng itim na roba, ay ipinagmamalaki ang gwapong tampok ng mukha at isang matulis na jawline. Ang kanyang matangkad na tangkad ay naglabas ng maringal na aura. Siya ay isang dominanteng presensya. Kahit na hindi siya si James, kamukhang-kamukha niya ito. Ang kanyang matalas na titig ay sumasalamin kay James. Nang ibunyag ng Peking James ang kanyang sarili, ang tunay na James, na nagbago ng kanyang hitsura, ay natigilan. Kung hindi siya siguradong wala siyang kambal na kapatid, iisipin niyang kakambal niya ang impostor. Paano magiging ganito? Telepatikong bulalas ni Thea. Kamukhang-kamukha mo siya. Hindi ko maramdaman ang anumang pagtatakip. Perfect ang disguise niya. Nang marinig iyon, pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Parang naubos na ni Wait Ara. Pinapalitan niya ako sa bawat larangan. Hindi napigilan ni Thea na mapabuntong hininga sa mga salitang iyon. Nakatayo sa gilid, natarante sina Yaretzi, Yanni, at Yusef. Matapos ipakita ng Peking James ang kanyang sarili, muling lumuhad ang mga nagdududang powerhouse, sumisigaw ng pagbati, kamahalan. Anong ginagawa mo? Biglang sigaw ng Peking si James. Bakit mo ginagawa ulit ito? Magkaibigan tayong lahat. Hindi mo ba alam na pinakaayaw ko ito? Nang marinig iyon, tumawa at tumayo ang mga matataas na awtoridad ng Jade Mora Empire. Napansin ni James ang kanilang excitement nang makita ang Peking James. Puno sila ng pag-asa at paggalang. Hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Naisip ni James, ako ang iyong tunay na kaibigan. Bakit ang muwang mo? Gayunpaman, ginaya ng Peking James ang bawat kilos ni James.
Hindi nakapagtataka na mapagkamalan ng mga kaibigan niya ang Peking James para sa kanya. Nakangiting tumingin ang Peking James kay James at sa iba pa. Dahil malapit na kaibigan kita, dapat alam mo kung paano, Bagamat nawala ang ilan sa aking mga alaala sa kaluluwa at hindi kita makilala, magkakagulo ka ba dahil dito? Nang marinig iyon, tumawa si James. Nagpa siya siyang maglaro at tingnan kung ano ang mangyayari. Kaya, itinuro ni James ang Peking James. Ngayong nakarating na tayo sa iyong lugar, ano ang balak mong gawin? Tumawa ang Peking James, sabi, syempre, ililibre kita ng masaganang pagkain at masasarap na alak. Bigyan mo ako ng oras. Aalalahanan kita. Sa tingin ko, hindi ito nakakasagabal sa relasyon natin, di ba? Nang marinig iyon, natawa na rin si James. Prangka ka. Bagamat nawala ang ilan sa iyong mga alaala sa kaluluwa, ang iyong pagkatao ay nananatiling hindi nagbabago. Ikaw ay masuwayin at matuwid. How shameless, telepatikong sabi ni Thea kay James. Sinasamantala mo ang pagkakataong ito para purihin ang iyong sarili. Nawalan ng masabi si James. Please, have a seat, sabi ng Peking James. Pagkatapos kong harapin ang bagay na ito, magkakaroon tayo ng masayang oras na magkasama. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong at humarap kay Zovian. Mabilis siya. The Teresa stride step, bulong ni James. Hindi niya inasahan na ang Peking James ay hindi lang magkapareho ang hitsura, tono ng pananalita, at mga aksyon, ngunit din ang parehong supernatural powers. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7516. Nakatingin sa impostor na si James, napakunot ang noo ni Zovian, hinanap sa kanyang mukha ang anumang pahiwatig na maaaring magbunyag ng panlilinlang. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti ang Peking James at nagtanong, so, sa tingin mo ba ay manloloko pa rin ako? Namula ang mukha ni Zovian. Hindi siya makahanap ng mga salita. Hindi siya sigurado kung peke ang lalaking nauna sa kanya, ngunit naniniwala siyang hahanapin ng totoong James ang hustisya para sa kanya at sa bagong dinastiyang Shahrazad. Alam ko kung ano ang gusto mo, bumantong hininga ang Peking James, at idinagdag, ngunit hindi ka maaaring magsagawa ng patayan sa harap ng lahat dahil sa isang babae. Sinaman siya ng tingin ni Zovian. Sabay nating hinarap ang buhay at kamatayan. Paano kita mapapanood na naghihirap ang babaeng mahal mo? Nang marinig ito, nawala ang galit ni Zovian. Zovian, bilang kaibigan mo, kailangan kong sabihin ito, patuloy ng Peking James, hindi na tayo maaaring kumilos ng basta-basta. Oras na para hayaang tumakbo ang ating imahinasyon at lumikha ng sarili nating Genesis World. Pareho tayong may hawak ng awtoridad. Ang ating mga salita at kilos ay maaaring hubugin ang kapalaran ng lahat ng kaharian. Kailangan nating maging maingat. With that, binawi niya ang kamay niya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Wyatt at sa matataas na awtoridad ng Doom Race. Inilabas ko kayong lahat sa Dark World. Lahat tayo ay nahaharap sa buhay at kamatayan. Hinding-hindi ako magiging bias. Ngunit kababalik ko lang, at kulang ako ng malinaw na pangunawa sa mga gawain ng lahat ng mga kaharian. Paano ako makakapagdesisyon ngayon? Ang impostor na si James ay tila makatwiran. Nakumbinsi nila ang lahat, pinangunahan sina Truett, Rebella, at ang mga hari ng digmaan na tumango bilang pagsang-ayon. Ang bagay na ito ay diretso. Madilim na sabi ni Zovian. Ang Doom Race ay, yun lang ba? Putol ng Peking James, humarap sa kanya. Wala ka bang personal na sama ng loob o personal na dahilan? Nanginginig si Zovian. Sinasabi mo ba iyan? Hindi mo ba naiintindihan? Sabi ng Peking James. Kailangan ko bang ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa pagitan ninyo ni Yadira sa harap ng lahat? Nagulat si Zovian. Tumingin siya sa sulok kung saan nakatayo si Yadira, may dugo sa gilid ng bibig nito, at biglang naintindihan. Siyempre, ang Doom Race ay dapat kumuha ng responsibilidad para sa paglipol ng bagong dinastiyang Shahrazad, deklare ng Peking James, bumaling sa mga natipon na powerhouse. Ngunit ang ibig kong sabihin ay dapat nating isantabi ang mga hindi malinaw na isyu. Ang aming prioridad ay ang paglutas ng salungatan. Upang malutas ito, nag-aalok ako ng dalawang pagpipilian. Una, maaari kang magkaroon ng patas na bat. Sa labas. Manalo o matalo,
Walang pwedeng magreklamo. Kapag natapos na, naayos na ang usapin. Dahil dito, bulungan ang mga tao. Lalong nabalisa sina Truett, Rebella, at Wyatt. Alam nila na kahit pinagsama, ang Doomrace at Wyatt ay hindi tugma para sa Zovian. Kung ang salungatan ay nalutas sa ganitong paraan, ang Doomrace ay maaaring mapuksa. Bago pa sila makapagsalita, itinaas ng Peking James ang dalawang daliri. May isa pang pagpipilian. Tatanggapin ng Doomrace ang buong responsibilidad sa pagkakataong ito. Magbibigay ka ng lakas tao at mga mapagkukunan upang matulungan si Thora na muling itayo ang bagong dinastiyang Sharzad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7517. Ang mga buhay na nilalang na pinatay ay maaaring muling mabuhay ang kanilang mga kaluluwa. Gawin mo ang iyong makakaya upang muling mabuhay. Ang mga hindi pa rin kailangang gumawa ng mga pagbabago, kasabay nito, bilang parusa sa Doomrace, dapat nilang lisanin ang ika-4 at ika-5 layer ng Forlatland at manirahan sa Dark World pansamantala. Pagkatapos, lumingon ang Peking James at tinuro si Zovian. Nagkamali ka rin dito. Bagamat hindi mo hawak ang pangunahing responsibilidad, kailangan mo pa ring tanggapin ang pangalawang responsibilidad. Nang marinig iyon, ikinuyom ni Zovian ang kanyang mga kamao at lumuhad sa harap ng Peking James. Hanggat maibibigay ko ang hustisya sa bagong dinastiyang Sharzad, handa akong parusahan. Wala kaming kasalanan. Mabilis na hinayla ni Thora si Zovian at sumigaw, "Kamahalan, ang aming naranasan ay isang hindi inaasahang sakuna." Itinuro ng Peking James si Thora at maingat na binibigkas ang bawat salita. "Kapag ikaw ang babaeng mahal ng kaibigan ko, hindi kita paparusahan. Kung ibang tao, matagal na siyang patay." Dahil doon, tumahimik ang buong eksena. Sa sandaling ito, nakipag-usap si Thea kay James ng telepathically, "Not bad. Kung ikaw iyon, gagawin mo rin ba iyon?" "Hindi," sagot ni James. "Mas kupal ang con artist na ito kaysa sa akin. Mas mahusay din siyang gumamit ng mga taktika. Kung ako iyon, pinilit ko sana ang lahat ng mga nakatataas na awtoridad ng Doomrace, maliban kay Wyatt, na muling magkatawang tao. Kung iyon ang kaso, mas angkop siyang maging emperador ng Jade Mora Empire kaysa sa iyo." Tumawa si Thea at idinagdag, "Paano kung hayaan natin siyang kunin ang posisyon?" Inikat ni James ang mata kay Thea. Sa pagkakataong ito, dahan-daang lumapit kay James ang Peking James. "Dahil kasali ka rin dito, ano sa tingin mo kung paano ko ito hinarap?" "Turns mahusay." Nag-thumbs up si Thea sa Peking James. Sa kabilang banda, mahinang ngumiti si James. "Sa tingin ko may kulang." Ang Peking James ay nagtanong, "Ano ito?" Si Thora at ang bagong dinastiyang Sharzad ay nakaranas ng hindi inaasahang sakuna. Hindi ba sa tingin mo ay walang kabuluhan ang masaker na ito kung ang dinastiya ay maibabalik lamang sa dati nitong estado? Tanong ni James, malinaw na binibigkas ang bawat salita. Nang marinig iyon, tinampol ng Peking James ang kanyang noo at tumalikod. "Tama ka. Paano ito? Magdaragdag kami ng isa pang kondisyon sa pangalawang paraan. Ang bagong dinastiyang Sharzad ay hindi kailangang muling itayo sa unang lugar. Maaaring ibigay ng Doomrace ang ika-4 na layer ng Forlatland compensation." Nang marinig iyon, muling nagkagulo ang mga tao. Hindi ako sang-ayon. Hindi ito makatarungan." Para siyang nabaliw, nagmamadaling lumabas si Yadira at sumigaw, "Kamahalan, you're being unfair. Kami, ang Doomrace, ay hindi nasisiyahan." Lukang at Yadira's outburst, sumimangot ang Peking James. "Hindi ka ba nasisiyahan, o ang buong Doomrace ay hindi nasisiyahan?" Nang marinig iyon, natigilan si Yadira. Lumingon siya at tumingin sa matataas na awtoridad ng Doomrace. "Sabihin mo, natahimik kayong lahat." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7518. Pagkatapos sumigaw ni Yadira, isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang matataas na awtoridad ng Doomrace ay nalugmok sa kawalan ng pag-asa, ang kanilang pagbibitiw ay maliwanag. Nakapagdesisyon na si James. Kahit na dumating si Zizzle, wala siyang mababago. Bukod dito, ang matagal na pagkawala ni Zizzle ay nagmungkahi na siya ay sumuko sa Doomrace o nakipag-ayos na kay James. Ngayon, ang Doomrace ay parang isang sulok na daga,
hinahamak at inaatake ng lahat. Kung magpapatuloy ito, baka wala na silang pagkakataong bumalik sa Dark World. Biglang itinuro ni Yadira ang mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race, ang kanyang boses ay nag-aapoy sa galit. Mga duwag, ito ang dahilan kung bakit hindi nababangon ang Doom Race. The Doom Race will, bago pa siya makatapos, ang kanyang galit ay napalitan ng pagkabigla. Nang iangat niya ang ulo niya, nasa harapan na niya si Wyatt. Sa isang mabilis na pagulos, tinusok niya ang kanyang katawan gamit ang kanyang mahabang espada. Ang matinding sakit ay bumakas sa buong pagkatao niya. Ang biglaang pagkilos ay nagulat sa lahat ng naruroon. Pinandilatan ni Yadira si Wyatt, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig at tumalsik sa mukha ni Wyatt. Masyado kang nagsasalita, sabi ni Wyatt na may nanginginig na boses. Maaari kang mabaliw sa pag-ibig, ngunit hindi mo dapat ay drag ang buong Doom Race kasama mo. Dahil sa iyong personal na paghihiganti, ginawa mo ang buong lahi na humingi ng paghihiganti para sa iyo. Hindi ka kumikilos para sa ikabubuti ng Doom Race, tinutulak mo kami sa bangin. Inilabas ni Wyatt ang longsword. Nanginginig si Yadira at tinuro si Wyatt bago humagalpak ng tawa. Buyot, sa wakas na ipakita mo na ang iyong tunay na kulay. Mukhang nagkamali kaming lahat sa iyo. Si Chancellor lang ang nakakaalam kung sino ka talaga. Natigilan si Wyatt sa narinig. Nakita niya si Yadira na bumagsak sa lupa, isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Tila naparalisa si Wyatt, para siyang tinamaan ng kidlat. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng mga tao. Anong ibig niyang sabihin? Telepatikong tanong ni Thea kay James. Napabuntong hininga si James. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro niya. Sa sandaling ito, ang Peking James ay tumingin sa nahulog na si Yadira, na ngayon ay nakahiga sa isang pool ng dugo, at umiling sa kanyang ulo sa pagkagalit. Ano ang mapapala mo dito? Nabawi ni Wyatt ang kanyang kalmado at lumuhad ang isang tuhod sa harap ng Peking James. Ang iyong kamahalan, bilang pinuno ng lahi ng Doom, nabigo akong kontrolin ang aking mga tao at pinahintulutan silang gumawa ng gayong mga kasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa Jade Mora Empire. Kaya, sana ay tanggapin mo ang aking pagbibitiw sa posisyon ng Dragon War King ng Jade Mora Empire. Pangungunahan ko ang Doom Race palabas ng Forlat Land at babalik sa Dark World. Kumunat ang noo ng Peking James sa narinig. Ang mga hari ng digmaan ay nabalisa. Wyatt, anong ginagawa mo? Tanong ni Maxine. Kahit na ikaw ang pinuno ng Doom Race, hindi ka kailanman nakialam sa kanilang mga gawain. Ang kanilang mga krimen ay hindi mo responsibilidad. Humakbang din si Zeisha. Dragon War King, ang dami mong nagawa para sa Jade Mora Empire. Hindi ka maaaring umatras sa bagay na ito sa isang kritikal na sandali. Wyatt, bakit ka nagkakaganyan? Galit na sigaw ni Matias. Ang babaeng iyon ang dapat na may responsibilidad, hindi ikaw. Samantala, lumuhad si Adair sa isang tuhod bago ang Peking James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7519. Guro, kung plano mong paalisin si Wyatt, paalisin mo rin ako. Iniligtas ni Wyatt ang buhay ko. Akin din, humakbang si Taran at sinabi sa mahinang boses, kung wala si Wyatt, matagal na akong patay. Kasunod ng kanilang pangunguna, ang iba pang mga hari ng digmaan ay humakbang pasulong upang magsalita sa ngalan ni Wyatt. Si Wyatt, nakaluhod sa lupa, ay nakapikit. Nanginginig ang kanyang katawan habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Hinamak ng lahat ang Doom Race para sa kanilang mga aksyon na nagudyok ng galit at sama ng loob. Gayunpaman, sinubukan nilang lahat ang kanilang makakaya upang protektahan si Wyatt, ang pinuno ng Doom Race, na handang maningil at umatras kasama niya. Paanong hindi siya magagalaw? Nagpalitan ng tingin sina James at Thea nang masaksihan ang eksena. Sa sandaling iyon, bumantong hininga si Yaretzi at sinabi, ang mga gumagawa ng masasamang gawa ay mawawalan ng puso ng mga tao, habang ang mga matuwid ang mananalo sa kanila. Wyatt isn't bad, tumanggaw si Yusef. Siya ay isang mabuting kaibigan. Maya-maya, sinulyapan ng Peking James ang mga War King na nakaluhod sa harapan niya. Dahan-dahan niyang tinulungan si Wyatt na makatayo. Ngayong nakita mo kung gaano kakahalaga sa iyong mga kaibigan, hindi ko na kailangang sabihin pa, hindi ba? Umiling si Wyatt.
Ako ay nagpapasalamat sa aking mga kaibigan, ngunit ang Jade Mora Empire ay isang imperyo na namumuno sa lahat ng mga kaharian. Dapat kong sundin ang mga patakaran at pamantayan nito. Dahil ang Doom Race ay nagkamali, bilang kanilang pinuno, dapat akong magbitiw. Dapat walang awa. Pagkatapos ay tumalikod siya at yumuko sa mga hari ng digmaan na nakaluhod sa lupa. "T will always cherish our friendship, but I've never been someone who give up easily." Dahil nagkamali ang Doom Race, dapat tayong maparusahan. Bilang pinuno nila, nanunumpa ako na didisiplinahin ko ang aking lahi, mag-aambag muli sa imperyo, at babalik sa Forlatland. With that, tumalikod na si Wyatt para umalis. Sinundan siya ng mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race, natatakot na sila ay papatayin kaagad tulad ni Yadira kung magtatagal pa sila ng ilang sandali. "Wyatt, wait," tawag ni Truett sa kanya. Sa sandaling iyon, naikuyom ni Zovian ang kanyang mga kamao, nakaramdam ng matinding kalungkutan. Tumangala siya habang nakapikit, at namula ang mukha. Alam niya na dahil sa pangyayaring ito, maaaring hindi na maresolba ang conflict sa Doom Race. Natatakot siya na baka mawala sa kanya si Wyatt bilang isang kaibigan magpakailanman. Ramdam ni James ang lahat ng nararamdaman niya. Kaya, nag-inject si James ng pinagmumula ng landas sa katawan ni Zovian sa napakabilis na bilis, na naging sanhi ng panginginig ng huli. Sa sumunod na segundo, iminulat ni Zovian ang kanyang mga mata at tumingin kay James na nakatulala. Tumanggo si James sa kanya, at alam na agad ni Zovian ang gagawin. Lumuhad siya sa harapan ng Peking James. "Your Highness, it's my turn. Handa akong magbitiw sa lahat ng tungkulin ng Imperial. Dadalhin ko si Thora at lakbayin ang lahat ng mga kaharian bilang mga buhong na magsasaka. Hindi kami makikialam sa mga gawain ng imperyo o magdudulot ng anumang gulo." Nang walang hinihintay ang Peking tugon ni James, hinayla ni Zovian si Thora at tumalikod para umalis. "Huminto ka." Biglang bumaril ng sinag ng Bone Warlight ang Peking James, na hamarang sa landas ni Zovian at Thora. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7520. Zovian at Thora. Lumingon sila, nakasimangot. "Anong ginagawa mo?" tanong ng Peking James. "Hindi ka ba masaya sa desisyon ko, o nabigo ka sa akin?" "Hindi," nakayukong sagot ni Zovian. "Kaya nga sa sobrang dami ng pinagdaanan ko, naubos na ako sa mga sabuatan na ito. Gusto ko lang makasama ang babaeng mahal ko araw-araw." Nang marinig ito, nanginginig sa galit ang Peking James. Sa kanyang plano, mahalaga sina Zovian at Wyatt. Ngayon, gusto ni Wyatt na magbitiw at iwan siya. Kung umalis din si Zovian, paano niya mapapanatili ang kanyang prestihiyo bilang Peking James? Sa sandaling bumalik siya, dalawang powerhouse ang mawawala. Paano siya mapapansin ng buong imperyo ng Jade Mora at ng lahat ng kaharian? "Zovian," sabi ni Rebella nang humarap siya sa tabi ng Peking James. "Kababalik lang ni Master. Ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong kaibigan na dumaan sa buhay at kamatayan kasama mo?" "Dahil kaibigan ko siya na dumaan sa buhay at kamatayan kasama ko, ginawa ko ang desisyong ito," sagot ni Zovian, na nakatitig kay Rebella. Binibigkas ang bawat salita, sinabi niya, "Kung hindi pa bumalik ang kanyang kamahalan, nalipol ko na sana ang lahi ng Doom at kinaladkad si Wyatt pababa. Papalitan ko siya bilang hari ng digmaan. Ngayong bumalik ang kanyang kamahalan, ang imperyo ay may pinuno. Sa wakas, magagawa ko na ang gusto ko." Pagkatapos, tiningnan ni Zovian ang Peking James. "James, kung kaibigan mo talaga ako, hindi mo ako titigilan. Sa halip, susuportahan mo ako. Hindi ba tama iyon?" Ang mga salitang ito ay naglagay sa Peking James sa isang alang-alang posisyon. Hindi ba siya nagpanggap na si James? Mas gugustuhin ng totoong James na maging kaaway ang buong Genesis World at si Yeria para sa kanyang asawa. Ngayon, handang isuko ni Zovian ang lahat para sa kanyang babae. Ganon din ang ginagawa niya. Sa ilalim ng tingin ni Rebella, ang Peking mukha ni James ay kumaibot. Maya-maya, bumantong hininga siya at tumanggo. "As you wish. Ngunit iiwan ko ang posisyon para sa iyo. Kapag tapos ka ng maglakbay, bilisan mo at bumalik ka." Pagkatapos, yumuko si Zovian sa Peking James bago hinayla si Thora.
Sinulyapan niya ang totoong James at nagmamadaling umalis. Sa puntong ito, natapos na sa wakas ang sama ng loob sa pagitan ng Doom Race at ng New Sharzad Dynasty. Maya-maya, ang Peking James ay tumangala kay James at sa iba pa. I'm sorry sa nangyari. Ang mga gawain ng imperyo ay talagang bumabagabag sa akin. Ngayon, gusto ko lang makipag-inuman sa iyo. Kung tutuusin, napakaraming taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Napangiti si James. Oo naman. Gusto ko ang iyong Chaos Absinthe. Huwag mong sabihing wala ka niyan. Nang marinig ang pangalan ng alak, nagulat ang Peking James. Tapos, tumawa siya at sinabing, of course, I have it. Pagkatapos nito, tumalikod siya at sinimulan ang tono ng pananalita at asal ni James, na nagpahatid ng mga pagbati at niyakap ang bawat hari ng digmaan. Maaari rin niyang ikwento ng tumpak ang kanilang mga relasyon at kasaysayan. Bagamat mukhang walang kamali-mali, ito ay sinadya at nakakatawa kay James. Sa ikalimang layer ng Forlatland, sa isang napakalaking palasyo sa kawalan, nakaupo sa isang nakasisilaw na Zafo ang isang magandang babae na nakasuot ng puting damit na may takip sa mukha. Napapaligiran siya ng quasar light. Gumabay ang mahaba niyang buhok kahit walang hangin. Siya ay tumingin napakadalisay, tulad ng isang banal na diyosa. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng palasyo. Pumasok ang isang magandang nilalang na nakasuot ng berdeng damit. Chancellor, naayos na ang usapin. Nang marinig iyon, dahan-daang nagmulat ng mata ang misteryosong diyosa na nakaupo sa Zafo.